Mga boss, isa sa pinakamadalas na pagkakamali ng mga nagsisimula sa solar setup ay ang pagbili ng solar panel, battery at inverter nang hindi iniisip kung tugma ba ang mga ito sa isa't isa. Marami ang bumibili agad ng malaking inverter dahil iniisip nilang mas maganda kapag mataas ang watts. Pero kapag maliit naman ang battery at solar panel, nagkakaroon ng problema tulad ng mabilis malobat, madalas na pagtrip ng BMS o hindi kaya ng system ang load. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung paano tamang i-match ang solar panel, battery at inverter para maging maayos, ligtas at efficient ang inyong solar setup. Una nating pag-usapan ng battery. Ang battery ang nagsisilbing imbakan ng enerhiya sa solar system. Kahit gaano kalaki ang solar panel mo, kung maliit naman ang battery, mabilis din itong mauubos. Halimbawa, mayroon kang 12 volts 20 Ah na LiPo4 battery. Para makuha ang total energy nito, imumultiply lang natin ang voltage at ampere hour. 12.8 volts multiplied by 20 Ah equals 256 watt hours. Ibig sabihin, humigit kumulang 256 watts ang kaya nitong isupply sa loob ng isang oras. Kung 100 watts ang load mo, aabot ito ng mga 2 hanggang 3 oras depende sa efficiency ng system. Ngayon naman, pag-usapan natin ang inverter. Ang inverter ang nagko-convert ng DC power mula sa battery papunta sa AC power na ginagamit ng karamihan sa appliances. Dito madalas nagkakamali ang iba. Halimbawa, bumili ka ng 1000 watts na inverter. Hindi ibig sabihin na kailangan mo agad ng 1000 watts na load para magamit ito. Pero kailangan mong tandaan na kapag sinubukan mong gumamit ng appliance na malapit sa 1000 watts, napakalaki ng current na hihilahin ito mula sa battery. Sa 12-volt system, ang 1000 watts ay katumbas ng mahigit 80 amperes. Kapag isinama pa natin ang losses ng inverter, maaari pa itong lumampas sa 90 amperes. Kung maliit lang ang battery mo o mababa ang BMS rating, siguradong magkakaproblema ka. Kaya bilang gabay, kung 20 Ah hanggang 30 Ah lang ang battery mo, mas bagay dito ang mga inverter na nasa 300 watts hanggang 500 watts lamang. Kung 50 Ah hanggang 100 Ah naman ang battery mo, mas komportable itong gumamit ng 500 watts hanggang 1000 watts na inverter. At kung balak mong gumamit ng inverter na higit 1000 watts, dapat mas malaki rin ang battery pack at mas mataas ang BMS rating. Ngayon naman, pag-usapan natin ang solar panel. Marami ang nagtatanong kung sapat na ba ang 100 watt solar panel. Ang sagot ay depende sa laki ng battery at sa konsumo ng load. Halimbawa, mayroon kang 12 volts 20 Ah battery. Ang energy nito ay humigit kumulang 256 watt hours. Kung 100 watt solar panel ang gamit mo at maganda ang sikat ng araw, maaari kang makakuha ng 400 hanggang 500 watt hours sa isang araw. Ibig sabihin, kaya nitong i-charge ang 20 Ah battery sa loob ng isang araw kung maganda ang panahon. Paano naman kung 60 watts lang ang solar panel? Pwede naman at kaya din naman i-full charge, pero mas matagal ang charging time. Kung malaki ang ginagamit mong load araw-araw, baka hindi sapat ang naibabalik na energy ng panel. Dito pumapasok ang tamang pag-match ng solar panel sa battery. Narito mga boss ang simpleng guide. 100 watt solar panel, 12 volts, 20 Ah hanggang 40 Ah battery. 200 watt solar panel, 12 volts, 40 Ah hanggang 80 Ah battery. 300 watt solar panel, 12 volts, 80 Ah hanggang 120 Ah battery. 400 watt solar panel pataas, para naman to sa malalaking battery pack at mas mabibigat na load. Isa pang mahalagang bagay ay ang BMS. Ang BMS ay dapat nakabase hindi lang sa laki ng battery, kundi pati sa load na gagamitin mo. Kung ilaw, fan, router at TV lang ang gagamitin mo, kadalasan sapat na ang 20 ampere hanggang 30 ampere BMS. Kung may inverter na 500 watts pataas, mas mainam ang 60 ampere BMS o mas mataas. At kung motor loads tulad ng washing machine, water pump o refrigerator ang gagamitin mo, kailangan mo ring isaalang-alang ang surge current. Tandaan mga boss, hindi sapat na malaki lang ang inverter. Hindi rin sapat na malaki lang ang solar panel. Ang sikreto sa maayos na solar setup ay ang tamang pag-match ng solar panel, battery, BMS at inverter. Kapag balanse ang mga ito, mas matagal ang buhay ng battery, mas stable ang system, at mas sulit ang perang ilalabas mo. Kung may natutunan kayo sa video na ito mga boss, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang DIY battery at solar tutorials. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood.